Alam nyo, nakikita ninyo, Ma'am Nikki, ano, yung pagkakaayos doon sa Quirino Grandstand kanina, no, naka-segregate. Meron pala itong ibig sabihin, meron pala itong function, hindi lamang para i-control yung crowd, kundi para ang Santo Papa ay makaikot sa lahat ng bahagi ng ang tawag dyan yung the Burnham Field, ano, sa harapan ng Quirino Grandstand, ano, o Burnham Green, dyan sa harapan ng Quirino Grandstand, tulad ng ginagawa niya doon sa kanyang mga misa sa Vatican City. Ano, kaya makita natin kahit doon sa Mall of Asia, maayos na naka-segregate yung mga tao kasi nakaikot yung mahal na Santo Papa sa buong doon sa buong crowd na naghihintay, ano? Kaya ginawa niyang S, ano, para makalapit siya, at saka alam natin na gusto niya laging lapitan yung mga may kapansanan, yung mga matatanda, yung mga bata, yun ang favorite niyang lapitan, ano? But Xiao, kasama pala natin ngayon din si Monsignor Sabino Venco ng School of Theology ng Ateneo University at University of Santo Tomas. Magandang hapon po, Monsignor. Ay, magandang hapon sa inyong dalawa at sa lahat ng ating mga nanonood at nakikinig. Monsignor, tanungin ko lang kasi kanina habang pinapakinggan ko yung homily ng Santo Papa dito sa Tacloban, ang daming naiyak, kasama na ako doon. Yung, bakit ba ganun, Monsignor? Talagang it touched the hearts of so many people na napakasimple naman yung kanyang mga words. Exactly. Yung sinabi mong simple ang kanyang mga salitang ginamit at napaka-obvious yung kanyang authenticity. Itong taong ito'y hindi na may meke, hindi nagpuput on. Ito talaga ang nagbubuhat, bumubukal sa kanyang puso. Kaya heart to heart, apektado yung mga nakikinig. Monsignor, kasi sinasabi na, bakit ka naman maiiyak kung hindi naman ganun katindi yung pinagdaraanan mo, kagaya ng, well, understandable daw, yung mga taga-Tacloban, na talagang nawala ng mga pamilya, nawala ng bahay, nawala ng ari-arian, walang natira sa kanya, at yung iba talaga nabaldado. Pero, Monsignor, all of us have different levels of sufferings. Yung mensahe na yun na Santo Papa, hindi lang naman para sa mga Tacloban, kundi para sa atin lahat sa buong mundo, di po ba? Oh, tama. Exactly. Sapagkat suffering is a dimension of human existence. Lahat tayo, sino man, saan man, ano man ang kulay, kaakibat natin. Parang anino na sumusunod sa bawat isa sa atin ang iba't ibang uri ng malasakit, ng karamdaman, ng kapigatian, ng pagdurusa. Kung kaya't yung kanyang sinabi kanina ay talagang universal in its appeal at lahat ng nakikinig could relate one way or another sa kanyang sinabi at ipinahayag. Alam nyo, Ma'am Nikki, Father, ano, ako kasi ay isang protestante, no? Subalit, at laging, laging kung minsan kine-question, bakit ba kaming yung mga Katoliko, no, ay pinapakita nyo lagi yung suffering Christ? Bakit nakapako yung Panginoong Hesukristo sa krus sa inyong mga simbahan? At ako naman ay laging nagsasabi na buhay ang Kristo at dapat si Kristo ay ay pinapakita siyang buhay at glorious. Pero nung pinapakinggan ko si Pope Francis, actually doon ko na-realize na kung bakit importante na ipakita din na nagsasuffer si Jesus Christ, sapagkat dito natin nakikita na naging katulad din natin siya, naghirap na katulad niya. Wala tayong masasabi na hindi mo alam ang aming paghihirap, no? Kaya yung ipinakita ni Pope Francis na mensahe ay ibinabalik tayo dun sa talagang dinala ni Pope Francis dito na tagapagdala ng mensahe, at ito yung mensahe ng kasama niyo ako, kasama kayo ng mahal na Panginoong Hesukristo. Father, your thoughts on this? Okay, napakaganda yung sinabi mo, Xiao. Ngunit dagdagan natin ng kaunti na yung primacy ng resurrection o pagkabuhay ng maguli, tamang-tama ka. Subalit pag pinag-isipan natin, saan mo makikita ang bisa at kapangyarihan ng kanyang tagumpay at muling pagkabuhay? Doon sa ating luha, sa ating mga sugat, sa ating mga kapigatian, sa ating mga suliranin. Doon natin nakikita na siya nagtagumpay, kung kaya tayo rin ay kanya ngayong inaanyayahan, samahan siya sa kanyang tagumpay. Tayo binibigyan ng katiyakan na tayo rin ay makababangon,
makikibahagi dito sa kaganapan ng pag-ibig ng Diyos. Nikki, may connect ko lang before you ask your question na itong ating itong pagka-fixate, sinasabi ng iba, fixation natin sa suffering Christ na kaya ang mga Pilipino, Black Nazarene yung sinasamba, no? Kasi yung constant ng suffering sa buhay ng tao at sa ating mga Pilipino dahil sa kahirapan ay napakalapit sa atin. Pero alam mo, yung mga nai-interview ko sa aking fieldwork tungkol sa devotion sa Pong Nazareno, sinasabi nila, alam naman nila kaya nga sila nai-inspire ng Black Nazarene kasi alam naman nila na magkakaroon ng mabubuhay na maguli ang mahal na Panginoong Kristo. Ngunit, no, Father, tama kayo, no, na hindi walang bisa ang pagkukwento ng gloriousness ng ating mahal na Panginoong Kristo kung hindi ipinapakita na siya ay naghirap. Ma'am Nikki. Yes, nice ko ring tanungin si Father kasi si Monsignor, binanggit niya yung sabi niya itong kapag tayo ay nakakaranas ng mga yung pain, sakit sa kalooban, emosyon, even physical pain, sabi niya, ilabas mo lahat, sabihin mo kay Mama Mary, tawagin mo siyang inay, Mom, tawagin mo siya, ilabas mo na lahat ng hinagpis mo sa kanya at hawakan mo ang kanyang kamay. Bakit niya sinabi niyon, Monsignor? Oo, sapagkat karugtong nung binanggit na rin ni Xiao, na saan ba natin matutuklasan na ang pag-ibig ng Diyos ay makapangyarihan kaysa kamatayan. Ito'y sa sandali ng ating pagkatao na malinaw, limitado at tayong lahat ay anuman ang pananampalataya may daraan at daraan doon sa katapusan. Kung mayroong sa atin ay mailalarawan na totoo nga ito'y si Maria. At iyon ang dahilan kung bakit sinabi ng Santo Papa kanina na inihahabilin mo ang iyong sarili sa awa at habag ng Diyos. Ngunit, napakaganda na meron kang isang alam na nagdaan din sa iyong pinagdaanan. Naroon na si Kristo. At kung merong napakalapit kay Kristo, katulad ni Kristo, kaisa ni Kristo, kadiwa ni Kristo, ito'y walang iba kundi ang kanyang ina. Kaya nga sa banal na kasulatan, tahasang sinabi, si Maria ay nasa paanan ng krus, na yung kamatayan ng anak na ito'y dinanas din ng ina, na si Maria din ay namatay, si Maria din ay ipinako, si Maria rin ay nagdusa. At alam natin na ito ang hindi huling salita, sapagkat naranasan din ni Maria ang pagkabuhay na maguli ng kanyang anak. At gusto kong idugtong dito, kung merong ang mga Heswita, katulad ng ating mahal na Pope Francis, ay iminulat. Ito yung sinasabi ni San Ignacio de Loyola, ang kanilang founder, na nang si Jesus ay bumangon na muli, sino ang kanyang unang pinagpakitaan? Sino ang kanyang unang dinalaw? Sino ang kanyang unang sinabihan ng magandang balita? Pahiran mo na ang iyong luha, ako'y naririto. Sabi ni San Ignacio, ito si Maria na kanyang ina. Kaya't ang unang saksi sa tagumpay ng muling pagkabuhay ay si Maria. Kung kaya't sabi nga ni Pope Francis kanina sa Tacloban, anuman ang iyong dinadala, kay Maria mo sabihin. Sabihin mo sa kanyang anak, sabihin mo rin sa kanyang nanay, sabihin mo sa mag-ina, sapagkat ikaw din, si Maria ay ina mo na ibinigay sa iyo ng kanyang anak na si Jesus. Sige po, Mami. Parang gusto ko lang sabihin kay Monsignor na napakasarap ng feeling na kapag you're undergoing so much pain and suffering in your life, na andyan din si Mama Mary para hawakan yung iyong kamay, maliban din, of course, God is always there in Jesus. Pero ito, Monsignor, yung nakita ko dito sa homily ng Santo Papa, hindi pala masama na magtanong ng, bakit Lord? Why do I have to go through this? Why me? Dahil sabi niya, yes, you can ask the Lord that. Di po ba, Monsignor? Okay, totoo yan. At yung buong diwa ng Holy Father ay eto. Hindi ka nagtatanong sapagkat ikaw ay nag-aalsa ang iyong kalooban, sapagkat ikaw ay nag-aalinlangan. Kaya mo itinatanong ay upang lalo mong maunawaan ang kalooban ng Diyos at ito'y makatalima ka ng lubos pa.
you ask questions not because you doubt or you rebel against the will of God, but in order to understand, malaman mo, maunawaan mo pa, sapagkat sa pag-unawa, kahit paano'y naroon yung paggaan. Tayo'y tao, mahalaga sa atin ang kahulugan at ang diwa ng mga nangyayari sa ating buhay. Pati na kamatayan, nagiging matamis sa isang bayani kung ang dahilan ng kanyang kamatayan ay alam niya, ito ang kalayaan ng kanyang bayan. Father, isang nakakatuwa din na kanyang sinabi, maibalik ko dun sa kanina, yung reference niya sa mahal na Birheng Maria, yung tinatawag na, na kapag ka ikaw ay in pain, Ma'am Nikki, di ba, na ang una mong sinisigaw, yung sinabi niya na yun, na ang una mong naisisigaw ay ina, my mother, tagos na tagos sa Pilipino yan, na ang sabi nga ni Dr. Jose Rizal, wala nang pinakamalapit pa sa puso ng tao, sa ina, liban sa, Diyos, So, second, sa Diyos, ang ating mga ina. Doon ko na-realize na, na si Pope Francis talaga, na, kahit pa paano, dahil siguro malapit yung kulturang, dahil nasakop din tayo ng mga Espanyol, na malapit yung kultura natin. And also, i-quote ko lang yung, sinabi ni Pope Francis kanina na, kasi may mga nagsasabi nga na mas maganda pala na pinapakinggan si Pope Francis. Kung minsan kasi na-starstruck ka sa kanyang mga, sa kanyang itsura, sa kanyang karisma. Pero pag pinapakinggan mo siya halimbawa sa radyo, mas tumatagos talaga, Yung sinabi niya na, I walk with you all with my silent heart. I have no words to tell you. Let us look to Christ. He is the Lord. He understands us because He underwent all the trials that we have experienced. Yun yung makikita natin dito. Father, yung Francis effect na tinatawag na kahit yung mga nakikinig lang sa kanya na nasa malayo. How do you explain this? Sa akin ay, yung kanina, meron kang binanggit siya, yung sinabi mong the pedagogy of presence. Yeah. Sa Catholic theology, ang sinasabi riyan the theology of presence. Sa Catholic Church, sa pananampalataya natin, batay sa pagkakatawan tao ng anak ng Diyos, malinaw yung pedagogy ng sinasabi mo. Bakit siya nagkatawan tao? Bakit siya bumaba? Bakit niya tayo sinumahan? Sapagat gusto niya na ipadama, ipakita, ipaamoy, ipamalas na siya ay naririto, kumakalinga, nagmamahal, isa sa atin. Kung kaya't para sa atin na mayroon tayong kausap, kaharap, ang anumang bigatin na problema, ito ay nahahati. We share. At iyon yung ulit-ulit na narinig ko sa iyo at ganoon din kay Nikki na si Jesus, pinakibahaginan yung ano yung atin, naging kanya rin. At ito'y batid natin. Kung kaya't alam natin, anuman itong dala ko, siya kasama ko. Kung kaya't kung paanong ito'y kanyang pinagtagumpayan, tagumpay din ako dito sa dalahin, sa pananagutan, sa aking ika nga ay tinitiis at pinagdaraanan. Kanina, Monsignor, nagsagawa ng isang surprise stop si Pope Francis sa isang barangay. At guess kung anong pangalan ng barangay na ito? Anong pangalan? Barangay San Jose. Ano na barangay yung dadaanan niya mula dun sa pinagmisahan niya papunta dun sa Archbishop's Palace. And of all the barangays na pwede niyang, I'm sure he didn't even know the name of the barangay. Nakita lang niya kasi yung bahay na parang luray-luray na yung bahay. Tumigil siya. Pumasok siya doon sa loob ng bahay at kinausap niya yung mga pamilya doon. At kasi siguro yun nga yung talagang gusto niyang mapalapit sa mga tao, gusto niyang makita talaga yung kanilang kalagayan. At doon siya tumigil. And we all know, Monsignor, na favorite niya si St. Joseph. You think that was a coincidence or there was something there? Okay. Yung meron kanina, idudugto ko kayo si sinabi ni Shawano, and in the silence, iyon ang kanyang pakikibahagi. At ang ginamit niya kagabi doon sa Mall of Asia para sa mga pamilya, yung kanyang kwento na sa ibabaw ng kanyang lamesa, sa kanyang study, ay may estatwa siya ni San Jose na natutulog. Kaya nakatutuwa sapagkat wika niya, si Jose na natutulog ay ginagabayan ng Diyos. At tayo man
sa katahimikan ng pagtulog, sa katahimikan ng ating puso, nagiging bukas tayo sa paggabay ng Panginoon. At yung binanggit mo kanina, napakaganda, Nikki, na siya ay doon sa Barangay San Jose, may nakitang isang tahanan na luray-luray. Ito'y typical kay Pope Francis. Daman-daman niya kung saan siya kailangan. Iyon ang dahilan kung bakit nang una niyang mabatid ang hinggil sa Yolanda at Tacloban, ang desisyon ay naroon na. Gusto kong pumunta roon. Bagamat mahigit na isang taon ang kanyang inintay. Ang kanyang puso ay malinaw ang layunin. Ako'y naririto, anuman ang meron ako, anuman ang magagawa ko, ito'y upang yung higit na nangangailangan ang aking abutin, ang aking tulungan. Kung kaya't sinabi mo, at nakita ng madla, pagdaan niya, nakita niya yung mga naka-wheelchair, nakita niya yung mga bata, nakita niya yung isang tao na yung mukha ay parang hindi na tao, kikilabutan ka at ikaw ay manririmarim. Iyon ang kanyang inuuna, iyon yung kanyang yayapusin, ng tutuhanang yapos. Kikilabutan ka pag inisip mo. Kaya yung binanggit mo kanina doon mula sa Palo, nakita niya nga itong isang bahay. Kusa sa sarili niya. Gusto niyang abutin. Gusto niyang ikangay hipuin, ipadama sa mga tao. Narito ako. Mahal ko kayo. Hindi kayo nag-iisa. Sabihin na natin. Iyon yung kanyang sakramentalidad. Iyon yung kanyang sinabi sa mga pare sa katedral kahapon, na sana kayo'y maging mga living icons, mga buhay na larawan ng pag-ibig ng Diyos, ng divine mercy, na sana kayo sa inyong pagkapare, iyan ang inyong unahin, sapagkat iyan ang pinakamahalaga. At iyon ay nasabi niya, at lahat ng pare ay nakikinig, sapagkat alam naming lahat na naroon sa katedral, ito'y hindi lamang salita, ito'y kanyang sariling buhay mismo. Ang kanyang sinasabi ay kanyang ginagawa. Matagal na niyang ginawa bago pa niya sabihin. At gusto kong ikwento sa inyo, kahapon ako'y nasa katedral. Yes. Ako'y hinilingan, magdala ako ng ilang pari na mga matatanda. Sapagkat hindi nyo na itatanong, ako po'y mayroong kadiwa sa Pagkapare Foundation Incorporated. Yes. 20 years na yung mga paring retirado at mga may sakit na Pilipino sa buong bansa ay pinagsisikapan tulungan. Kaya nung planuhin itong misa sa katedral, sinabihan ako ng mga organizer, pwede ba Monsinyo magdala ka ng ilan na matatanda natin at nang makita ng Santo Papa? At ako naman nagdala, pero hindi lahat ng inimbita ko'y tumango sapagkat alam nilang mahirapan sila, hindi nila kaya. Yung ilan, doktor nila nagsabi, huwag na po. Pero yung sumama sa akin, sila Father Naluna, sila Marcy Reyes, si Monsignor Arsenio Bautista, sila hirap na hirap. Ngunit nakita sila ng Santo Papa. At ang maganda riyan, Nikki Xiaowei, ako'y nakapagitan dito sa mga paring matatanda. Alam niyo, Father, nakita ko po yung footage ninyo. Sabi ko, kayo nga po yung nandoon. Kaya, sabi ng ibang mga pare, ako, swerte naman ni Monsignor Benko. Siya ay nakadaupang palad. At yun nga, hinalikan ko yung kanyang kamay. At para sa akin, ako'y, yung iba, kung maraming sinabi sa Papa, ako po'y ni isang salita, walang sinabi. Sa akin ay, yung presence niya na binabanggit mo siya, yes, yung kanyang physicality, yung kanyang sacramentality, sapat na yun sa akin. Hinawakan ko ng dalawang kamay, ang kanyang mga kamay, at hinagkan ko. I came into contact sa isang tao na malinaw, nag-uumapaw ng mercy and compassion, katangian ni Kristo para sa ating mga tao. Father, I think that's a reward sa inyo, no? Kasi yung maraming din nakakaalam, ito ngang organization ni Father tumutulong sa mga matatandang pare na yung mga nag-retire na. Pag Christmas, meron yan event para sa mga paring to. Dinadala niya lahat ng mga pare sa may Antipolo, di ba, Father? Oh, pagkatapos, yes, binibigyan niya ng regalo, mga diapers, yung
para mapasaya sila, binibigyan niya ng party. Alam niyo, Father, yung nakita ko sa footage, yung kasama niyo yung mga matatandang pare, may obispo ba doon? Meron. Kasi may mga si Archbishop may mga Boy sombrero. Morelos ng dati ng Davao. Alam nyo, ang tindi nung nakakatuwa kasi ang tindi dahil yung ngiti nila, yun yung pinag-usapan namin ni Cathy habang pinapanood yun. Ang tindi nung ngiti nitong mga pari na kasama ninyo na mga matatanda. Tapos sabi namin, ang cute-cute nila, nakita nila ang Santo Padre. May dagdag ko lang yung Sige, meron lang tayong balita, babasahin ko lang ito saglit. Kailangan ng malaman ng sambayanan yan. Yes, ligtas na ang lahat ng sakay na nag-overshoot na eroplano sa Tacloban Airport. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lasherda, 3 crew at 12 pasahero ang sakay nito, kabilang na sina Executive Secretary Paquito Ochoa, Presidential Communications Secretary Sonny Coloma, Undersecretary Manny Bautista at Undersecretary Serapio. Samantala, sinabi ni DILG Secretary Maro Rojas kay Pangulo Aquino ang naturang insidente. Ikinatuwa naman ng Pangulo ang ulat na nasa maayos na kalagayan ang lahat ng mga pasahero ng eroplano. Kasalukuyang iniimbestigahan ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang dahilan ng pag-overshoot ng eroplano. So we're very happy that they're all safe, At nung nagpunta naman sila doon dahil nga para makita nila itong smooth na pagsasagawa ng activities para sa ating mahal na Santo Papa. Alam mo, para sa marami, mas matindi yung nangyari after nung nagkaroon ng pagsalsat ng eroplano, nasira yung entablado dahil sa hangin. Yes. Parang mas lalo nating makikita na talagang sinuong ng Papa Francisco ang panganib para lamang makapiling ang mga tao na naghirap nung panahon ng Yolanda. At ito po ay damang-dama ng lahat ng sambayan ng Pilipino, hindi lang ng mga nasa Leyte, kundi ng buong Pilipinas. Okay, magbabalik po tayo, huwag kayo aalis. Para sa tuloy-tuloy na pagbabalita mula Lunes hanggang Biyernes. At ngayon, hanggang Sabado na. Abangan ang pang-Sabadong edisyon ng News at 6. Tuwing Sabado, alas 6 ng gabi. Hatid ng PTV News Center at ng PTV Telebisyon ng Bayan. We are all God's children. We are all the same. He's calling us by name to love the poor and weak. Sa isang bansang katulad ng Pilipinas kung saan karamihan ay mga Katoliko, isang malaking selebrasyon ng pagbisita sa bansa ng Santo Papa, si Jorge Mario Bergoglio o mas kilala bilang si Pope Francis. Bagamat isa siya sa mga respetado at tinitingalang leader sa mundo, ehemplo siya ng pagiging mababang loob. Kahit noong arsobispo pa lamang siya, pinili niyang manirahan sa isang simpleng apartment kaysa sa isang mansyon na para sa mga arsobispo. Bagamat may tuturing na isang VIP, wala ito sa bokabularyo ng Santo Papa. At tulad ng isang ordinaryong mamamayan, mas gusto niyang sumakay sa pampublikong bus kaysa sa isang eleganteng limousine. Ang Santo Papa, astig rin noong kabataan niya. Sinong mag-aakala na ang pinuno ng simbahang Katoliko naging bouncer sa isang bar sa kanyang bansa? Sa murang edad, nagsikap na siya at nagbanat ng buto upang umasenso. Bukod dito, itinuturing rin niya na isang pisikal na pagsasanay ang pagiging bouncer tungo sa mas malaking tungkulin na kanyang gagampanan sa hinaharap. We are all God's children. We are all the same. He's calling us by name to love the poor and weak. Kabahagi ng PTV sa makasaysayang pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas, ang GSIS. Maaasahan ng Lingkod Bayan. We are all God's children. We are all the same. He's calling us by name
nagbabalik po ang Pope Francis sa Pilipinas at kanina nga po ibinigay namin ang balita na nagkaroon ng konti aksidente po dyan sa Tacloban Airport na sa sinasakyan na jet nitong mga cabinet officials, pero they're all safe at dinala po sila dito sa Remedios Trinidad Romualdez Hospital para tignan lang baka naman nasubsob or may konting bukol, titignan, pero but they're all safe daw po. Ayun, at alam nyo yung kaninang namatay na Catholic volunteer, kaninang umaga pa lamang may nag-text na sa akin na yan daw mga volunteers na yan, nung madaling araw pa lamang nakalinya na sila sa streets, nandun na po sila. So nalulungkot ako na isa doon sa mga sinabing volunteer nung aking lola doon, si Auntie Seni, na naroon na daw sila sa kalsada, ay yun nga, isa sa mga sumakabilang buhay dahil sa paglilingkod sa simbahan nang matumba yung entablado. Malaki yung chance niya na makapunta siya straight to heaven kasi she was doing something really good when it happened. Ayun na lang yung konsolasyon sa mga pamilya na siya ay sumakabilang buhay na naglilingkod sa Panginoong Diyos. Ang ating pong guest ngayong araw na ito, kasamahan niya si Father Venco, ay si Brother Romulo Guillermo, lay minister at former professor at graduate of theology for the laity ng Don Bosco Center of Studies. Magandang hapon po. Masaysayang hapon po sa inyo, Brother Romulo. Magandang hapon din po kay Ma'am Nikki at saka kay Professor Xiao at sa lahat ng ating mga tagapanood. Tanungin ko lang po, Father or Monsignor, whoever wants to answer. Kasi kanina, nakita natin, dahil nga sa sama ng lagay ng panahon, the Pope had to fast-track his activities dito sa Tacloban. Yes. So, pero ginawa pa rin niya lahat, Hindi siya nag-cancel ng Hindi siya nag-cancel ng kahit ano, tinuloy pa rin niya lahat, pero binilisan lang. Yes. Now, ano po ang ibig sabihin to? Because at 11:45 ng umaga, sinabihan na itong mga Vatican media, yung kasama ng Santo Papa, pati yung mga local media na kasama niya all the way from Rome, magpunta na sa eroplano at sumakay na doon by 11:45 dahil mapapaaga ang pag-alis ng ating Santo Papa. At the time na sinabihan sila, nagmimisa pa ang Santo Papa. And so everybody was speculating, well, at least kami sa media, we were speculating, paano ba yan? Kakansalahin na ba yung pagpunta niya sa Archbishop's Palace? Kakansalahin na ba yung pagpunta niya sa pag-bless niya ng St. Francis Center? Pero apparently, ang naging decision ay wala siya kakansalahin, pati yung motorcade niya, hindi niya kinansela. What does it say about the Pope? Alam nung kanyang mga kasamahan na ang Santo Papa set yung kanyang puso. Ito ang kanyang layunin sa pagpunta rito, puntahan itong mga taga-Tacloban, ang mga nagdanas ng Yolanda. At ito ay isang layunin hindi mo babali. Nagkaroon lamang ng kaunting adjustment, wika nga, yung 5 oras sa halip na 9 na oras. Nakamenos ng kaunti. Ngunit, ganoon pa rin katindi, ganoon pa rin naging katotoo ang kanyang pagpapakita, pagpapahayag ng kanyang pagmamahal. At ito ang kanyang pangunahing layunin sa misa doon sa airport. Ito'y nakita ng lahat at yung kanyang naging pakikiisa doon sa mga pamilya, sa tanghalian, yung kanyang pagdaan pa rin sa kanyang naisdaanan. Bagamat hindi na nagkaroon noong luxury of time na siya ay batiin ang lahat doon sa katedral at doon din sa libingan, ganoon din doon sa mga pari at mga religyoso at doon sa pamilya na gusto niya sanang daanan. Lumitaw pa rin ang gusto niyang palitawin sapagkat iyon ang kanyang misyon at ito ay considering naman nag-compromise doon sa requirements ng kanyang mga advisor na huwag mo ngayong take too much of a risk. Kaya sangayon sila, pinag-usapan na yung beforehand that should the experts really tell us the approaching bad weather will be too risky, na ganun ang gagawin. Nagkaroon na pag-usapan na yung alternatives at sa sandali na ito'y malinaw na hinihingi ng panahon, literal hinihingi ng panahon, wala namang naging problema.
Tsaka Nikki, ang hindi kinancel talaga yung sa yung blanch niya with the Yolanda victims. Talagang tinuloy talaga yon kahit na binamadali na yung pagsakay sa eroplano. Kaya Brother Romulo, bilang isang laiko, ano ang sinasabi nito tungkol sa ating mahal na Santo Papa? Anong opinion nyo dito bilang isang laiko? Ang ganda-ganda nga ng kanyang pagkasabi kanina kasi ang sabi niya one thing displeases me now, na hindi ko makakaniig ng matagal kayo dito. Parang ganun yung sinabi niya. Kaya kitang-kita doon na kahit kaming mga ordinaryo na hindi kami na laiko, ay mahal na mahal pa rin niya. Pero ang nais kong makita sa kanya ay isang napakataas na pinuno ng simbahan ang magpaka-ordinaryo para din sa amin. Talagang kanina po nung pinapanood ko, katulad ng sinabi ni Ma'am Nikki, pagdating ko dito, magapaho yung aking mata. Saka iiyak. Ako din po. Umamin na tayo. Pareho. Tinatago ko pa yung pagluha ko. Hindi ko na talaga matiis Sa media po, hindi ko namin inaamin na kami ay naiiyak. Pero kailangan ho ngayon na ipakita na gano'n. Brother, sige po. Ang nakakatuwa ho dito tinutuon niya lahat ng kanyang sinabi na sabi niya, kailangang pumunta ako ng Pilipinas, kailangang maramdaman ko. At napakaganda ng pagkakataon sapagkat ang bagyong Amang na isang ama ay nagpakita na hindi siya hahadlangan ng mabasa, ng mahirapan, ng magkapote, ng simpleng kapote para lang maranasan niya ang mga taga-Yolanda. Siyempre, hindi natin nilalat, dahil ito'y nagpapakita rin na ito ang isang dayuhang pinuno na noong nayolanda ang Pilipinas ay yung puso niya talagang ipinakita niya at sa tulong niya na pinansyal ay ibinigay yung nararapat na saklolo at kalinga sa mga tao. Pero yun nga, may mga nagsasabi din na dapat ito'y maging halimbawa dahil may mga ilang mga sa atin, hindi lang pinuno ng pamahalaan o pinuno, kundi tayo mismo mga ordinaryong tao na hindi man lamang nakialam o sarado ang ating puso sa mga nangangailangan, ay maging bahagi, ito'y maging ehemplo o kumbaga magising tayo sa halimbawa ni Pope Francis. Ma'am Nikki? Alam mo, isa pa sa mga surprise visits na ginawa ng ating Santo Papa, itong after Manila Cathedral, he walked across. Tunay. Oo, meron to yung TNK, Tulay ng Kabataan. Tulay ng Kabataan Foundation, Dito, may mga bata na, mga orphans sila. At apparently, 1,000 letters now, liham na ang ipinadala nila through Cardinal Tagle na ibigay sa Santo Papa para magkaroon sila ng audience with the Pope. At wala naman silang nakukuhang sagot. So, hindi nila akalain na biglang-bigla, after 5 minutes daw before the Mass ended in Manila Cathedral, pumunta yung security ng Santo Papa sa kanila at sinabing the Pope will be visiting you. Kaya naging tuwang-tuwa sila nung nakita nila Santo Papa at niyakap daw lahat ng mga bata. At yung mga bata ito, 300 ito na, kung di ako nagkakamali, 300 bata ito, na kasama ng doon sa ampunan na iyon. Yes. At after that, doon sa event, yung encounter with the family sa Mall of Asia, binanggit ng Santo Papa sa kanyang yung pagsasalita doon na he was very touched by yung mga bata na nayakap niya at nahalikan niya, na-meet niya doon sa center. Anong masasabi niyo sa gesture na ito ng ating mahal na Santo Padre? Doon ay makikita natin yung kanyang pastoral of touching. Yung bodiliness. Ito yung isang katotohanan na napakatindi sa espiritualidad ng mga Jesuits na siyang kinamulatan ng ating Santo Papa na being with the poor and sharing kung anuman yung kanilang katayuan, na ito ay naipadama, ipakita. At ito'y malinaw na ginawa niyang programa para sa sarili, hindi lamang bilang Papa, sapagkat ito'y kanya ng policy nung siya kura paroko ng Islam area bago pa siya naging obispo sa Buenos Aires. At maski na nga nung siya arsobispo na, patuloy pa rin yung kanyang
sabihin na nating sistema, sapagkat ito'y pattern, ito'y laging ginagawa, ito'y yung kanyang layunin at gusto na simpleng mga tao, no? Katulad ng binanggit ni Brother Moy na sila'y pansinin at ipadama sa kanila, you count, mahalaga ka at ako'y narito. Ulit-ulit nating naririnig doon sa mga nakaharap ang Santo Papa na sa sandaling kaharap mo siya, titignan ka niya sa mata na para bang ikaw lamang ang kanyang kaharap nung panahong iyon. Bigay na bigay, kung kaya't ang kanyang presensya, ang kanyang kapanatilihan ay talagang tumitimo. Nananatili siya na isang kapwa at ang napakaganda'y tulay, sapagkat yun ay ibig sabihin ng Santo Papa Pontifex, isa siyang tulay na dinadaluyan ng mercy and compassion, ng pag-ibig ng Diyos. At upang ito'y maging totoo, katulad ng isang tulay, dapat ikaw ay nakadikit doon sa iyong tutulayan. Dapat ikaw ay nakadugtong doon sa nais mong bahaginan. At ito yung physical na ginagawa ng Santo Papa. Napakaganda at napaka-epektibo sa mga tao. Nagbabalik po ang ating special coverage na Pope Francis sa Pilipinas. At ang latest nga daw po sa Pag-asa, ang Bagyong Amang ay naglandfall na sa Dolores. Kaya't bukas ay magiging maulan din dito sa Metro Manila. Yung mga nagbabalak na magpunta sa UST at Quirino Grandstand magdala ng mga kapote. Oo nga, alam nyo itong amang na ito, no? Pwede ko na siguro sabihin dito, nakakainis, ano? Parang killjoy, no? Na nagsasaya ang sambayan ng Pilipino. Tapos yung pangalan pa niya, Amang, ina-upstage ang Santo Papa. No? Parehong tatay yun eh, di ba? Oo, pero hindi siya naging effective. Ay, hindi kasi naging nagawa effective ng ating mahal na Santo Papa ang lahat ng activities niya. Sa kabila ng naging maulan, nakita pa rin natin yung katatagan ng mga Pilipino na kahit na ulan ng ulan, malamig na daw at ang lakas ng hangin, ando pa rin sila sa mga kalsada. Hinintay ang ating Santo Papa. Yung iba, lubog na yung paa sa tubig ba. Hindi naman baha, no? Pero tubig ulan. Hindi sila natinag. Sige pa rin. Talagang kahit na konti. Yung iba sabi nila, konti lang yung pagkasulyap nila kasi mabilis eh. Tama. Yung sabi, kaagad, sandaling-sandali lamang. Pero sabi nila, it was very fulfilling already for them at worth it yung kahit na nabasa sila sa ulan. Kaya nga, no? At balikan natin ang kasaysayan, no? Sapagkat kung si Pope Francis ay pinuntahan ang 320 street children at pinuntahan din ang mga nabiktima ng Yolanda, yung bawat Santo Papa pag sila ay dumadating sa Pilipinas, ano, ay meron din silang mga pinupuntahan ng mga maralita at mga nangangailangan. So, halimbawa, noong panahon ng 1981, tumungo si Pope St. John Paul II sa Tondo, Maynila, no? At nakihalubilo sa mga may hirap. Gayun din, pinuntahan at kung hindi ako nagkakamali, binuksan ni Pope Blessed Pius VI, Paul VI. At blessed na si Paul VI, hindi ba? Paul VI ang Saint na siya, Saint Paul. Hindi pa yata. Hindi pa ba saint? Hindi pa saint, ano? Si John Paul II. Si Blessed Paul VI ay inopen niya yung at pinuntahan yung tinatawag na Don Bosco sa Tondo kung saan naroon ng mga maralita. At kasama natin dito, no, Don Bosco Center for Studies naman, isang lay minister si Brother Romulo Guillermo. Brother Romulo, ano ba ang pakilala naman natin si Don Bosco at yung pagkakahalintulad niya na ministeryo sa mga mahihirap kay Papa Francisco. Tuwang-tuwa nga po ako nung malaman kong siya pala ay para bang nag-high school din sa isang Don Bosco School. Wow. Ako po ay nag-high school naman sa Don Bosco Technical Institute sa Makati. Kaya sabi ko baka ito yung dahilan ng kanyang pagiging pari. Dahil ang turo po sa amin sa Don Bosco ay maghanda ka lagi sa kamatayan bawat araw. At kaya nga, nung siya mag-e-excursion, ay kailangan niyang mangumpisal muna para maging handa siya. At doon sa pagkukumpisal na yun, niya nalaman na tinatawag siya ng Diyos para sa kaparian. Tuwang-tuwa pa ako, no? Kaya ito yung mahalagang sa Santo Papa na napakalapit niya. Katulad ho ng charism kasi ni St. John Bosco, ang kanya pong charism ay hanapin ang lahat ng mga kabataan na naliligaw ng landas, na mga mahihirap at tulungan silang makaangat at maibalik sa kanila ang dignidad nila.
Doon po sa kanyang speech sa Malacanang nung nagpunta siya doon, sinabi niya, reject every form of corruption. Sabi niya, tanggihan ang anumang uri ng korupsyon sa lahat ng level ng lipunan. Ito po, parang this is for everybody, hindi lang yung mga government officials. Di po ba, Monsignor? Oo. At malinaw kasi para kay Santo Papa ang kanyang nais na ituro sa atin at paalaala na yung pananampalataya ay hindi lamang yung pagsang-ayon sa doktrina, na ito ay mayroong mga ethical imperatives na tinawag niya doon sa kanyang speech sa Malacanang, na meron tayong dapat na idugtong na kilos, mga gawa na kapag hindi mo tinupad yung sinabi mo o pinahayag mong pananampalataya ay magiging bahaw, walang bunga. At iyon yung kanyang nais na sa atin ay ipaalaala. Alam ng Santo Papa ang katayuan natin. Alam niya ang kampanya ng pamahalaan laban sa korupsyon. Alam niya kung gaano sa mahabang panahon ito ang napakalaking sakit na kung saan ang karalitaan na ulit-ulit na binanggit ng Santo Papa ay patuloy na lumalaganap at pinagdurusahan ng mga tao. Kaya hindi niya pinalagpas ang pagkakataon na sabihin na itong karalitaan at gross inequalities, yung napakalaki ng agwat noong mga mayroon at yung napakaraming halos walang-wala, na ito ay bunga ng korupsyon, kung kaya't ang korupsyon ay hindi kailanman maaari nating sang-ayunan o hayaan na lamang o tahimik na tanggapin. Brother Romulo, Brother po. Brother Romulo. Yung si Pope Francis po, matindi yung kalagi niyang mensahe, kahit nung siya ay kardinal pa lamang ng Buenos Aires, yung si Cardinal Bergoglio, sinasabi niya lagi na yung hindi lang na sa pare o hindi lang ang mga madre at hindi lang ang mga relihiyoso ang dapat na nagpoproklama ng ebanghelyo ng mahal na Panginoong Hesukristo, At kahit dito sa Pilipinas, sinabi niya, we are all, all are called to be ambassadors of Christ. Let us love and not forget the poor. So, bilang isang laiko, paano ba natin dapat palakasin ang involvement ng laiko sa pagtulong ng simbahan sa mga mahihirap? At paano ba natin maihikayat din ang mga laiko na maging sila mismo ang magturo ng pagmamahal ng Diyos at ng ebanghelyo ng mahal na Panginoong Hesukristo? Sa akin pong banda ay tumingin muna sa sarili at tignan kung ano yung mga pinagdaan ng mga mabubuti at saka patingkarin ito ngayon. Lalo na ngayon. At ialay na rin ito sa mga kasama at sabihin sa kanila na kung ano man ang mabuting kaya mong gawin, magsimula ka na ngayon. Dito ho kasi tinakikita din ng Santo Papa na ang ordinaryong tao ay kayang mag-evangelize. Tama. Meron siyang kakayahan kahit hindi pa po nga ito kasama sa pananampalataya. Ang laging sinasabi ng Santo Papa, ang bawat isang nilikha ay merong sensus fidei, merong instinct yan of the divine, instinct of fidelity, of faith, instinct of faith. Kaya kung ano man ang ginagawa mong mabuti, ipagpatuloy mo na ngayon. Noon po kaming nagtuturo sa values ni Father Lino De Castro dito po sa National College for Science and Technology. Ang aming pong mga estudyante ay yung mga relocate sa Dasmariñas. At yun ay mga mahihirap. Ang unang-una po namin ginawang module ay ang hanapin muna ang maganda sa kanila bago namin talakayin yung mga hindi maganda. At doon po nagbabalik sa kanila ang dignidad at nagkakaroon ng lakas para tumindig muli. Ito lang po gusto kong tanungin, kasi dun sa kanyang encounter with family sa MOA, sinabi niya, hinikayat niya itong mga magulang na talagang pangaralan yung kanilang mga anak. Patungkol dito sa, kasi marami daw mga malalakas na mga puwersa na confusing yung mga sinasabi tungkol sa marriage and sexuality. Gaano po ba ito kahalaga? At saka paano ba malalabanan ito ng mga pamilya? Okay, may ginamit yung si Pope Francis na kataga na sana'y tumimo sa Filipino audience. Yung tinawag niyang ideology colonialism na mula sa labas, kultura halimbawa na ng Europa o Amerika, na
dito ipinipilit sa atin. At isa na nga dito ay yung hinggil sa gay union o marriage, same-sex marriage. Sabi ng Santo Papa, sa atin iyon ay completely foreign. Mag-ingat tayo na itong ideological colonialism, yung salita niyang ito'y kagad nag-betray kung saan galing itong Santo Papa. Galing siya sa Latin America. Galing diyan ang liberation theology. Very sensitive sila, mga pare at obispo mula doon, na mahabang panahon na sila'y sinakop. At itong mga sumakop na ito'y sa kanilang ikangang buhay ay inimpose, ipinilit yung kanilang mga pananaw at yung kanilang ideolohiya. Sabi niya, iyon din ay nangyayari ngayon. Lalo na yung binanggit mo, Nikki, na hinggil sa pamilya. Na ang pamilya ay isa lamang kasunduan ng dalawang tao. Kung sila pareho ng kasarian, problema nila yun, karapatan nila yun, bahala sila sarili nila. Kung ito'y pangsamantala lamang, sila din ang magpapasya. Yung mga ganoong para kay Pope Francis ay ideological, na mag-ingat tayong pati iyon hanggang ngayon patuloy na ginagamit upang tayo'y sakupin ang mga bansa na ang pananampalataya sa kay Kristo Jesus ay narurumpa. Iyon ang isa niyang ipinanawagan ng buong linaw. Nevertheless, Monsignor, no, meron din siya sinabi na about the issue of gay people. Sabi niya, who am I to judge? How is this in the context of itong sinasabi niya? Well, may relation ba? May dagdag ko din lang sa ideological colonization? Yeah, bago nyo sagutin, ano? Kasi ang nakikita natin dito, parang ang akala nung iba, gina-judge ng simbahan, katoliko, ang mga, yung mga gay unions at yung mga gay, kailangan, LGBT, kailangan liwanagin siguro ng ating dalawang kasama dito, si Father at si Brother, mamaya, na siguro, hindi naman gina-judge, at yun nga, hindi pinapakialaman, ngunit, kumbaga parang yung iba kasi sa atin, kung meron kang pananampalataya o relihiyon, gusto mo umayon yung relihiyon o yung pananampalataya o yung doktrina sa gusto mo. Kasi nung unang panahon, ang turo, kung hindi ka umaayon, lumabas ka, o wag mo nang paniwalaan yung relihiyon na yun. Pero ngayon, dahil sa modernong panahon, parang gusto nating umayon sa ating sariling konsyensya, yung pananampalataya. Kasi kailangan may mga doktrina. Yun, ano masasabi nyo dun sa na yun? Colonialism of values at yung tinatawag na yung mga LGBT community. Nais ko lang po sanang kompletuhin yung sinabi ng Santo Papa. Sabi niya, hindi niya hinuhusgahan ang mga gay people kung sila ay nagnanais gumawa ng mabuti at kung sila ay ano ba yung pagkasabi niya doon? Nananampalataya sa Diyos. Hindi niya pipigilan ito. So, yun po yung pagkasabi niya dito. Kaya bukas siya'y bukas sa lahat ng kanyang mga napapakinggan. Ito po yung nagpapakita sa Santo Papa natin na kaya niyang makinig sa mga sinasabi ngayon patungkol sa simbahan. At hinihikayat niya nga ito na ang church nga daw ay to confront these issues and to listen to these issues. Ay, meron akong tanong, so, ibig sabihin, dito meron din mga nagsasabi na ganito, pwede kang magkaroon ng pusong babae sa loob ng simbahang katoliko, at hindi ito gina-judge. Ang gina-judge nyo lamang ay yung tinatawag na homosexual acts. Ano ang, medyo mainit na usapin ito ating hinaharap. Ano masasabi nyo dito sa, ito, assertion na ito? Nako, that's interesting, po. Pero kung titignan po rin natin, tama po yun. Pero kung titignan po natin, hindi lamang po naman ang LGBT ang pinagsasabihan ng ganun Kung halimbawa man ang isang straight na tao ay gumawa ng isang hindi ayon na act, hindi rin naman po pinapayagan yun. So, okay, Brother, babalikan namin kayo patungkol dyan, at mainit ang usapan na itong issue na tinatalakay natin. But before that po, nasa linya ng ating telepono si Captain Beda Badiola, Kaap Flight Inspectorate Service, patungkol po dito sa ano na nangyari dito sa nag-overshoot na eroplano dyan sa Tacloban Airport. Magandang hapon po, Captain Badiola. Yes, magandang hapon. Ano na po, kumusta na yung eroplano na sumadsad dyan sa Tacloban Airport?
Ang balit, sa ngayon, magpapadala kami ng yung investigators namin doon, yung tinatawag namin ng GO team, na part ng Aircraft Accident Investigation Inquiry Board, to determine nga initially or to look at the situation there. Una-unang gagawin niya, mga magsusukat yan, kukunan ng mga litrato para ma-analisa kung ano nangyari talaga. Ang unang report na nakarating sa akin, yung hangin lang ay nanggagaling sa 300 to 360 at 18 knots. So that's about 36 kilometers per hour. Kung hindi man sinasabi daw, hindi na kaya ng piloto yung hangin, pero iibistigan pa ho yun. Kasi po, di ba kakagawa lang ng runway dyan, bagong kakatapusan po na parang inayos yan matapos mangyari yung bagyong Yolanda. So, bakit po sinasabi nila merong nalubak yung eroplano na dun sa lubak na may tubig kaya nangyari yon? May mga lubak pa yan? Hindi pa natin alam iibistigan pa nga ho yan kung ano talaga naging cause. Kasi may mga reports na sabi, may narinig na pumutok. Hindi natin alam kung pumutok ba yung makina, pumutok yung gulong. So, alamin pa natin yan. Pero ito pong, ano po yung, natanong nyo na yung kapitan, is he also okay? Ano ba yung, was it the wind talaga na maaring cause nitong pangyayaring to? Hindi pa tayo pwede mag-speculate Kaya malalaman mo yun na initial reports will coming from the GO team na mag-interview on-site doon sa mga piloto. But sa inyo po, based on the situation dyan po sa Tacloban Airport, yung mga ibang eroplano po, pwede pa bang mag-take off o hindi na? Nandun po ngayon sa on-site si General Hoy, yung Deputy Director General for Operations ng CAAP. Ang usapan namin kung maaari, medyo ilalayo lang yung eroplano matapos na makuna ng mga sukat yung mga tire marks niya, maitatabi para yung runway will remain open. So, meron pa po, after that po na nangyari yun, meron pang naka-take off na mga eroplano o wala pa hanggang ngayon? Wala pa information. Pero hindi po ba bawal na mag-take off pag nagdilim na? Walang facility ang airport sa yung evening flights? Pagka nagdilim na, kung wala nga mga lighting facilities yung Tacloban, so, wala na pong flights. So, yung mga canceled na yung ibang mag-take off niyan. Cancel po yun. Cancelled na. So, tomorrow morning, inaasahan po ba natin na mabubuksan na muli yan? Malamang let's hope. But everything is all right naman po. Wala nang ibang naging problema dyan sa Tacloban Airport. Wala naman nung nasaktan doon sa mga opisyalis natin ng gobyerno. Okay, maraming salamat po, Captain Badjola ng CAAP. Sige po. You're welcome. Okay, that was the latest from CAAP dito sa Tacloban Airport, So, iniimbestigahan pa po nila kung ano yung naging sanhi ng aksidente ng jet na sinasakyan ng ilang mga cabinet officials led by Executive Secretary Paquito Ochoa at si PCOO Secretary Sonny Coloma. But they're all safe. Yes. At nandun po sila sa Romualdez Hospital dyan po sa Tacloban ngayon. So, hindi na sila makakabalik ngayong araw dahil gabi na po, bawal na ang anumang flights. After nangyari po yun, hindi na pinayagan yung ibang mga airplanes na makalipad. Okay, balikan natin ngayon ang ating mga panauhin, si Brother Moy at si Monsignor Venco. Ito pong pinag-uusapan natin kanina na it just came to mind, naalala ko. Meron pong a few days before itong pagdating ng ating Santo Papa, merong lumabas sa pahayagan na isang pare na pinabaptize yung kanyang anak at nakita pa sa litrato na naglilips-to-lips sila ng kanyang kasintahan. Ano po ba yung ganyan? Kapag ganyan, how is the church handling mga such incidents? At sinasabi nilang pari pa daw sila at hindi pa sila nabibigyan ng dispensation. Okay, maganda at iyan ay binuksan ninyo. Yung halimbawang ito'y sa Iloilo yan, 3 silang pare at sila yung nagbinyag sa isa't isang mga anak. At yung kanilang sinasabi na sila pare pa rin, totoo yun. Sapagat yung pagkapare ay hindi naaalis. Yun ay isang karakter, isang ikangay biyaya. Diyos ang nagbigay at ito'y hindi binabawi ng Diyos. Ngunit,
yung canon law, hindi totoo na sila ngayon ay pwede pa rin mag-function. Yung karakter ng pagkapari naroroon, ngunit yung kanilang ay pribilehyo na gamitin yung kapangyarihan, iyon ay tinanggal na ng batas ng Santa Iglesia na tinatawag nating canon law. Kaya't sila'y suspended, hindi na sila dapat gumaganap pa ng gawain ng isang pari. Iyon ang una. Ano man ang kanilang sabihin, ang totoo, sila ay hindi na kinikilala na functioning priest. Yung kanilang theological character naroon pa, ngunit wala na silang kapangyarihang mag-minister at mag-practice. Sila ay isang iskandalo. Pero bakit po nakakapagpamisa pa daw sila hanggang ngayon? Ay sila sa kanila. Meron silang little chapel at patuloy yung kanilang ginagawa. Ang tanong na very practical ay, ano yung local ordinary, yung bishop nila? Ano ang gagawin para itong ganitong damage ay magkaroon ng control? Ano po ba ang ginagawa? Quietly, na sila'y ipinapakausap na itigil na itong kanilang mga publicity stunts, sapagkat publicity stunt yun Malinaw na hindi mangyayari na dahilan sa kanilang appeal ang Santo Papa ay i-repeal yung obligatory celibacy. Iyon ang malinaw. Hindi dahilan sa kanila. At ito'y matagal nang pinag-uusapan, marami na humiling at ito'y hindi pinagbigyan sapagkat yung celibacy ay merong kahulugan at napakahalaga sa ating mga pari na merong hindi makatupad dito, iyon ay kinikilala natin. Subalit dapat din nilang kilalanin na hindi nila pwedeng ipilit yung gusto nila. Ang Santa Iglesia ay may batas at alinsunod sa batas nito yung mga pari ay kinakailangan na celibate. Hindi pwedeng magkaroon ng pamilya, hindi pwedeng magkaroon ng active sexuality katulad ng hindi ordinadong tao. May follow-up question lang po ako bago ko ibigay kay Xiao. Ito pong Santo Papa supposed to be mahaba yung meeting niya with the priests and religious dyan sa Tacloban, pero dyan sa Palo, pero napaiksi nga. So siguro, I was thinking baka pag-usapan niya itong issue na ito. Ano po ba? Is the Pope aware that this is happening dito sa ating bansa? At ano po ba yung stand niya patungkol dito? Niki, magugulat ka at ang ating mga kapatid kung sasabihin ko sa inyo na lahat na nangyayari ay nakararating Santo Papa na napakaraming tao ang sumusulat diretso sa Santo Papa. Sila nagsasabi, yung mga paring nag-asawa, yung mga kamag-anak at kaibigan, lahat ng kasong iyan ay naroon. Silang lahat ay welcome na magpadala ng kanilang mga concern at lahat ng ito ay pinag-uusapan and he prays over that. Ngayon, gusto ko lamang banggitin ang isang bagay kaugnay nito bilang pakikisa doon sa sinabi ni Brother Moy. Doon sa mga pamilya kahapon, sinabi ng Santo Papa na there are thorny issues that we must not be afraid to talk about. Kaya ako'y natutuwa na yan ay buksan ngayon dito na yun ding mga pare, sinabihan niya ng tahasan sa katedral na bahagi ng katungkulan ng pare ay talakayin ng buong galak kung ano ang kagandahan at itinuturo ng ating pananampalatayang Kristiyano. At isa na nga dito ay yung tungkol sa homosexuality, yung mga ideya na katulad noon, at yung binanggit mo ngayon, Niki, na yung tungkol naman sa celibacy ng mga pare. Iyan ay talagang dapat pinag-uusapan. Ngunit, yung pag-uusap dito, hindi nangangulugan kaagad na tayo sumasangayon. Bilang mga sumasampalataya, ang ating posisyon ay ibahagi ng buong galak ang ating pananalig, ang ating sinasampalatayanan. Magkaroon ng diskusyon. At number 2, whatever, anuman ang pag-usapan, anuman ang posisyon ng bawat isa, let there be mercy and compassion. Ayon, naunawain natin yung listening, yung silence, yung prayer. Ito ang sa atin ay gagabay kung paano natin mapananatili
ang isang tunay na paggalang sa pagkatao ng isa't isa, bagamat ang kanilang sinasabi o pinanindigan ay kaibayo ng sa akin. Mercy and compassion, side by side sa ating joyful and bold proclamation of our faith. Brother Boy, nabasa ko sa ilang mga babasahin na si Pope Francis talaga ay hindi doctrinal yung issue niya tungkol sa celibacy. In fact, parang may nabasa ko na open siya na ang mga pari ay mag-asawa sapagkat si San Pedro ay may asawa, ano? At yung iba pang mga apostoles na mahal na Panginoong Jesucristo. Pero anong masasabi niyo? Ano kaya yung ano kaya yung parang rason ni Pope Francis kung bakit kinakailangan pa rin ng mga pari ay hindi mag-asawa? Napaka-interesante po niyan, at marami pong pari ngayon ang nag-aabang ng katugunan, kung maaari na yung mag-asawa. Ngunit sa aking tingin po yata siguro ang inaakala ng mag-speculate lang po ako ng Santo Papa ay yung tradisyon po ng simbahan na pinagmulan pa ay yung pagiging celibate ng ating Panginoong Jesus. Yun po siguro yun. I only can speculate. Balikan ko lamang po yung kay Ma'am Nikki, yung question niya. Napapaabot nga ba itong mga bagay na ito na nangyayari sa Pilipinas, sa Santo Papa, sa Tacloban, etc. Ito po yung sinabi niya nung nag-meeting po sa Malacanang. Ang sabi niya po, as many voices in your nation have pointed out, it is now more than ever necessary that political leaders be outstanding for honesty, etc., etc. So he listens to the voices of the Filipino people. Parang nagulat nga ako na alam niya yung corruption, alam niya yung inequality, marring the face of Filipino society that is in contradiction to the teachings of Christ. Nakabisado ko na tuloy kasi napakaganda nung mensahe, Pero nakakatuwa din kasi si Pope Francis, parang ang sinasabi niya, kung mag-aasawa ang pari, Nikki, ay hindi pwede sapagkat practical reasons, kung siya ay may asawa, paano siya makakapag-focus sa pagtutok sa pagtendo, sa pag-aalaga ng kanyang kawan bilang shepherd ng kanyang simbahan. Tama yun, At alam natin kapag ikaw ay padre de pamilya, kailangan mo rin magtrabaho para yung matustusan mo, yung pag-aaral ng iyong mga anak, pagkain. Saan kukunin? Magkano lang ba yung sweldo ng pare, Monsignor? Kaya ba? Okay. Sweldo ba yung mga pare? Kay Monsi. Ito lang kay Monsi. Una muna, kaya tayo mayroong papal nuncio. Siya ang eyes, siya ang ears ng Santo Papa dito sa Pilipinas. And that is the function of an ambassador. Exactly. Actually, sa totoo lang, yung mga nagsusumbong sa kanilang mga presidente na ambassador, talagang yun po talaga yung trabaho nila, wag po tayong magtaka doon. Ikalawa, yung tanong na ano ba ang kahulugan nitong celibacy? Ito yung binanggit na Santo Papa kahapon sa kanyang sermon sa mga pare, na yung radicality of your decision and commitment, na tinanggap mo yung tawag, ito'y hamon. You are free to accept or not to accept. But once you accept it, then you have to take it in His terms. At yung kanyang term ay, I want you all for myself. Dito lumilitaw yung kasabihang, the jealous God. Ayaw niyang merong mother-in-law na kaagaw. Monsignor, meron din ako isa pang controversial na question. I hope walang ma-offend. Yes. Pero ito nga, itong PDAF Queen, si Janet Lim Napoles, lumabas siya, suot-suot niya yung t-shirt yellow na t-shirt na may picture ni Santo Papa at nakalagay mercy and compassion. Pero yun na nga, sa kaso po niya, paano ba yung mercy and compassion kapag ganyan? Di ba dapat soli muna niya lahat if she's really guilty bago siya mabigyan ng mercy and compassion? Paano po yung ganon? Sa akin, ang take ko riyan ay eto, na yung taong yun, anuman ang ginawa at anuman ang nangyari, ito ang gusto ng Santo Papa, yung kanyang pagkatao ay irespeto pa rin natin. Ang kanyang ginawa ay nagpahayag siya na siya naniniwala doon sa pinaninindigan ng Santo Papa, mercy and compassion. At isinuot niya yung kamiseta. Ngayon, para bang hinuhusgahan. Yun ang basa ko, na bakit ka hihingi ng mercy? Ito muna ang conditions. Ang Santo Papa ay sa kanyang pagbibigay ng habag at awa sa kapwa, wala siyang precondition.
Itong taong ito may ginawa siya na pagbabago o wala. Sa kanyang katayuan, ang katungkulan ko ay magpakita sa kanya ng habag. Ngunit hindi ito nangangahulugan na sumasangayon ako sa ginawa o kinukonsinti ko yung ginawa o hindi ko na iniintay na gawin niya yung tama. Pero yung magpakita ako sa kanya ng paggalang bilang tao, na batayan ng habag at awa, ito ay katungkulan natin. At iyan ang para sa akin ay kahulugan na ito bang taong ito'y nananalangin na siya sana'y makapagpakita rin ng habag doon sa lahat ng humusga na sa kanya at siya'y tinatanggihan na, o siya ba'y humihingi ng dasal, ako sana'y kahabagan, ako sana naman ay unawain. Ano man ang kahulugan niya, ipinahayag niya yun sa pagsusuot ng kamiseta. Karapatan niya yun ay ginagalang ko. Father, tama kayo, no? At ako naman, babalik dun sa wisdom ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sinabi niya sa banal na kasulatan na ibigay kay Kaisar ang kay Kaisar at ang ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Hindi ba? Kung siya ay pinatawad ng Diyos at siya ay nagpapakita ng pagpapatawad sa Diyos, ay igalang natin at respeto. Subalit, hindi ibig sabihin na makakatakas siya o magkakaroon siya ng kailangan ng siyang patawarin ng Estado, no? Kailangan litisin pa rin siya, kailangan siya ay mapatunayan na walang sala para magkaroon ng talagang kapatawarang legal. Pero kung siya ay may sala, ay kailangan din siyang parusahan. At hindi nawawala doon, kahit parusahan siya ng batas ng tao, hindi mawawala kung tunay ang pagsisisi yung kanyang kasalanan sa Diyos bilang isang tao.